Hello guys, it's me Krong TV. Today's video, pag-uusapan na naman natin ang isang teorya na talaga namang napaka-interesante. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and mag-like para lagi kayong updated sa mga bagong upload na videos. Pero bago ang lahat, let's make some shoutout sa ating mga lovely Krong lovers. Matthew Ablay, Lysion Gaming, Junjun Lapas, Almira G Vlog, and EJ Gaming. Sa nakaraan kong video, pinag-usapan natin ang ikatlong mata ni Ishiki. Kagaya na lamang ng iba pang Otsutsuki kung saan ang mga Otsutsuki na ito ay hindi na-activate ang kanilang third eye ng basta-basta. Kagaya ng mga mata ni Kaguya na nagising lang ang kanyang third eye noong kinuha niya ang masaganang chakra ng Infinite Tsukuyomi ni Madara. Si Momoshiki na nagising ang kanyang third eye matapos niyang kainin ang energy ni Kinshiki, o kaya naman si Urashiki na nagising ang kanyang third eye noong matapos niyang gamitin ang lahat ng kanyang techniques at chakra na kinuha niya sa kanyang Rinnegan eyes. Hindi lang ang mga Otsutsuki na ito ang kayang maka-activate ng kanilang third eye, kundi maging ang human being matapos nitong makuha ang lahat ng energy ng chakra tree, kagaya na lamang ng ginawa ni Madara Uchiha. At sa pamamagitan ng pagkuha ng energy sa Jubi, magigising ni Ishiki ang kanyang third eye at magkakaroon nito ng new ability na hindi pa natin nakikita o nai-encounter ni Naruto at ni Sasuke so far. Naniniwala akong ang ikatlong mata ni Ishiki ay katulad ng Rinnegan, pero meron itong special ability. Si Ishiki ang pinakamahirap na naging kalaban ni Naruto gamit lamang ang kanyang usual form, at ito nga ay magiging mahirap sa kanila kung ginamit pang lahat ang kanyang kapangyarihan para kalabanin si Naruto na gumamit ng kanyang last form. Si Boruto naman na confident na matatalo ni Naruto si Ishiki matapos na atakihin ni Naruto si Ishiki ng sunod-sunod, ay makakaramdam muli siya ng takot at pangamba. Kaya naman iisipin niyang may magagawa pa siya, kagaya ng ginawa niya nung iniligtas niya si Naruto, Sasuke at mga Kage noong nakalaban nila si Momoshiki. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi magiging madali kay Boruto kung ginamit ni Ishiki ang kanyang buong kapangyarihan. Sa kalagitnaan ng laban ni Ishiki at Naruto, sasabihin ni Kurama na mayroon siyang 1 minute bago ma-destroy ang kanyang katawan dahil sa strength nito. Dahil si Naruto ay hindi mag-aaksaya ng oras, muli niya ulit aatakihin si Ishiki at papaulanan niya ito ng mga suntok. Dito nga ay makakaya ni Ishiki na pahintuin si Naruto bago pa man siya muling atakihin nito, at dahil dito ay hindi basta-basta makakaatake si Naruto. At mabilis nga siyang papalibutan ng cube ni Ishiki, at sa loob ng cube na ito ay sila lang ni Naruto ang matitira dito. Ang cube nga na ito, kung matatandaan, ay ang ginamit ni Ishiki kay Naruto upang hindi magamit ni Naruto ang kanyang sensor ability. At dahil nga dito ay madadala niya si Naruto inside the cube, at sa isang kisap mata ay hindi masisense ni Sasuke at Boruto si Naruto. Ang pagkawala niyang ito ay kakaiba sa lahat. Kung dati ay nafe-feel ni Sasuke si Naruto gamit ang chakra nito, ngayon sa pag-ataking ito ni Ishiki ay hindi na niya kayang masense kung nasaan si Naruto. Sa mga oras na ito ay mahihirapan si Naruto sa pakikipaglaban kay Ishiki dahil si Naruto ay nasa loob ng teritoryo ni Ishiki na napapalibutan ng kanyang kapangyarihan. At sigurado akong hindi masisense ni Naruto si Ishiki. Kaya naman sasabihin ni Ishiki na hahayaan niyang makatakas si Naruto, Boruto at Sasuke kung dadalhin ni Naruto si Kawaki sa kanya. At dito nga marahil ay hindi papayag si Naruto, at dahil nga dito ay aatakihin siya muli ni Ishiki. Kaya naman muling papalibutan ni Naruto ang kanyang buong katawan ng chakra gamit ang kanyang final form, at dahil nga dito ay muli niyang masisense si Ishiki at maiiwasan ang mga ataking gagawin ni Ishiki. Ngunit
muli nga itong masusugatan at masasaktan gamit ang mga stick na nirelease ni Ishiki. At si Naruto naman na ayaw magpatalo ay sisirain ang cube na ininstall ni Ishiki hanggang sa siya ay makatakas. Sa pagkakataong ito, si Naruto ay muling isisil ni Ishiki. Ngunit sa panahong ito, hindi nauubra kay Naruto ang pagsisil ni Ishiki na ito. At si Sasuke naman at si Boruto na nag-aalala kay Naruto ay muling lalakas ang loob dahil sa pagkakataong ito nakita nilang muli si Naruto. Matapos nga ito ay muling aatakihin ni Ishiki si Naruto na mayroong parehong bilis kay Naruto. Sa mga oras na ito, mistulan ngang ang labang Ishiki at Naruto ay may parehong bilis at lakas. Dahil sa pagbabagong ito ni Ishiki na isinaalang-alang ang kanyang plano para rito. At si Naruto naman na isinalang-alang ang buhay niya upang magamit lang ang kanyang last form. Ang paglalaban nga nilang ito ay talaga namang nakakatakot dahil sa mga atake nilang binibitawan sa isa't isa na mistulang oras na lamang ang makakapigil sa kanila. Kaya naman si Sasuke nanonood sa laban ay confident na matatalo ni Naruto si Ishiki. At hanggang sa magsasamang muli si Naruto at Sasuke, bibigyan ni Naruto si Sasuke ng Kurama Chakra. Si Sasuke naman na mayroong Kurama Chakra at si Kurama ay connected na dahil sa ibinigay nga niyang chakra ni Naruto. Kagaya ito ng ginawa ni Naruto sa 4th Shinobi World War. Dito ay ipapaliwanag ni Kurama ang mangyayari sa buhay ni Naruto dahil sa form na ibinigay niya, kaya naman sila ay muling gagawa ng plano. Sama ang lakas nilang unti-unti nang nawawala. Kaya naman dito ay gagamitin ni Sasuke ang Susanoo as their assistants ni Naruto. Kahit pa ang Susanoo ito ay hindi perfect Susanoo, ay kaya pa rin nitong matapatan ang mga ataking gagawin ni Ishiki. Kaya naman muling aatakihin ni Ishiki ang Susanoo gamit ang kanyang mga cubes na mas pinalakas pa. Kaya dito ay masisira ni Ishiki ang Susanoo na ginamit ni Naruto at Sasuke bilang kanilang depensa. Dahil dito ay maihahagis ng malayo si Sasuke at Naruto at muling aatakihin ni Ishiki. Ito nga ay makakahanap naman ng pagkakataon si Naruto at Sasuke upang atakihin si Ishiki gamit ang sword shape energy ng Susanoo. Dito nga ay plinano ni Sasuke na palapitin si Ishiki at ito ang naging dahilan kung bakit hindi ginamit ni Sasuke ang kanyang perfect Susanoo. Imbis nga na maging mahina si Ishiki ay mas lalo pa itong lalakas dahil nabasa na nga ni Ishiki ang mga ataking ito ni Naruto dahil sa rinigan nito. Ang rinigan na ito ay nagagawa niyang makita ang future kagaya ng ability na ipinakita ni Urashiki. Si Ishiki ay mayroong pag-iisip na muli niyang papaliitin ang kanyang katawan upang maiwasan ang pag-ataking ito ni Naruto. Ngunit si Boruto naman ay sisigaw at sasabihin na alam niya kung nasaan si Kawaki dahil sa awa kay Naruto at Sasuke. At dito nga iiwan ni Ishiki ang laban at makikinig kay Boruto. Samantala sa Konoha naman si Amado, Orochimaru under supervision ni Shikamaru ay may ginagawa sa katawan ni Kawaki. Nang wala ang tulong ng Yamanaka clan, nagawa nilang ma-feel ang isang napakalakas na chakra na tinataglay ni Ishiki at dito nga ay iisipin na Amado na nabigo ang plano ni Naruto at Sasuke. So guys, sa tingin nyo, nabigo nga ba talaga si Sasuke at Naruto sa pagkikipaglaban kay Ishiki? So, abangan nyo na lang sa ating next video. At dyan, nagtatapos na nga ang video ito. Hope you like it. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!